Magandang araw! Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib puwersa ang FLN TV Network at Mindanao Daily News Network na mag-aatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Para sa kauna-unahang Tri-Media News Program, ito po ang Pilipinas Update Global. US Defense Secretary Hegseth iginiit ang pagtutok ng Administrasyong Trump sa Indo-Pacific region sa Defense Forum. Singapore, May 30, 2025 sa kanyang kauna-unahang pagharap sa Asia's Premier Security Forum, ipinahayag ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang matibay na paninindigan ng Administrasyong Trump na gawing prioridad ang Indo-Pacific region sa mga usaping pansiguridad at diplomasya. Sa kanyang talumpati sa IISS Shangri-La Dialogue, isang taon ng pagtitipon ng mga defense ministers, military leaders at diplomats mula sa buong Asia at iba pang panig ng mundo. Binigyang diin ni Hegseth ang kahalagahan ng rehiyon bilang sentro ng pandaigdigang kompetisyon at kinabukasan ng kaayusang pandaigdig. Ito ang lugar kung saan nakasalalay ang pandaigdigang seguridad at sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Donald Trump, ang Estados Unidos ay hindi uurong sa pagprotekta sa mga aliado at sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kalayaan sa Indo-Pacific, pahayag ni Hegseth. Bagamat bago sa posisyon, inilahad ni Hegseth ang mga pangunahing estratehiya ng kanyang administrasyon, pagpapalakas ng ugnayan sa mga kasangga tulad ng Japan, South Korea, Australia at Pilipinas, paglalagay ng karagdagang puwersang militar sa mga kritikal na lokasyon at pagtutol sa anumang banta ng kalayaan ng paglalayag lalo na sa South China Sea. Ayon sa kanya, hindi papayagan ng Amerika na diktahan ng sinumang bansa ang mga pandaigdigang patakaran sa dagat o hadlangan ang malayang kalakalan sa rehiyong ito. Ang pagdalo ni Hegseth sa forum ay sinabayan ng serye ng bilateral meetings kasama ang mga defense official ng ASEAN, Australia at India na bahagi ng layuning palalimin pa ang kooperasyong pansiguridad sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Inaasahang magpapatuloy ang mga aktibong papel ng Amerika sa Indo-Pacific sa mga darating na taon bilang bahagi ng estratehikong advokasya ng Administrasyong Trump. Ukraine, nag-atubiling sumabak sa peace talks sa Russia. Humihiling ng linaw sa mga panukala bago ang negosasyon sa Istanbul. Kiev, Ukraine, May 30, 2025. Nananatiling alanganin ang pamahalaan ng Ukraine sa pagsabak sa panibagong round ng peace talks kasama ang Russia sa kabila ng iminungkahing pagpupulong sa Istanbul. Ayon sa opisyal ng Kiev, hindi sila magpapasya na agad na lumahok sa usapan hanggat walang malinaw na detalye sa mga panukalang inilalatag ng panig ng Moscow. Sa harap ng pagpapatuloy na digmaan at walang humpay na tensyon sa Eastern Europe, sinisikap ng magkabilang panig na hanapan ng diplomatikong solusyon ang matagal ng crisis, ngunit nananatiling matigas ang posisyon ng Ukraine. Hindi kami papasok sa kahit anong negosasyon kung walang kasiguraduhan kung ano ang nilalaman ng mga panukala. Kailangang malinaw ang mga layunin at kondisyon ng bawat panig. Bahayag ng isang mataas na opisyal ng Ukrainian Foreign Ministry. Ayon sa mga ulat, plano sanang idao sa Istanbul, Turkey ang susunod na pulong bilang neutral ground para sa dalawang magkalabang bansa. Subalit sinabi ng Ukraine na hindi sila basta-basta magpapadala ng delegasyon kung hindi maipapakita ng Russia ang sinseridad at konkretong balangkas ng kanilang mga alok. Samantala, ang Russia ay nagpahayag ng kahandaan para sa negosasyon
ngunit iginiit din ang mga paninindigan nito ukol sa teritoryo at seguridad na mahirap tanggapin ng Kiev. Habang patuloy ang palitan ng putok sa mga conflict zones, ang pandaigdigang komunidad ay nananawagan ng diplomasya at pag-iwas sa mas malawak pang sigalot. Ang Turkey, Switzerland at ibang pang miyembro ng United Nations ay nagsisilbing mga potensyal na tagapamagitan upang maisulong ang makabuluhang dialogo. Gayunpaman, hanggang sa hindi malinawan ang direksyon ng negosasyon, nananatiling nakabinbin ang pag-uusap at kasabay nito, patuloy ang pagdurusa ng libu-libong sibilyan sa mga apektadong lugar. Kapayapaan ay hindi basta sinasalubong. Ito ay pinaglalaban sa tamang paraan. May dignidad, may prinsipyo at may malinaw na layunin, dagdag pa ng Ukrainian official. Dating kongresista Arnie Tevez, inaresto at ipinadeport mula Timor-Leste pabalik sa Pilipinas. Maynila, May 30, 2025, matapos ang mahigit 2 taong pag-iwas sa mga kaso, inaresto at ipinadeport ng pamahalaan ng Timor-Leste si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Tevez Jr. pabalik sa Pilipinas noong May 29, 2025. Si Tevez ay nahaharap sa mga kasong multiple murder, kabilang ang umano'y pagiging utak sa pagpatay kay Governor Ruel Degamo noong Marso 2023. Pagkakaaresto at deportasyon, inaresto si Tevez ng mga otoridad ng Immigration ng Timor-Leste noong gabi ng May 28 sa kanyang tahanan sa Dili dahil sa pananatili sa bansa ng walang visa at pagkakakansila ng kanyang pasaporte ng pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa pahayag ng pamahalaan ng Timor-Leste, ang kanyang presensya ay itinuturing na banta ng pambansang seguridad at maaaring makasira sa imahe ng bansa sa harap ng kanilang inaasahang pagpasok sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN sa Oktubre 2025. Agad na isinakay si Tevez sa isang eroplano ng Philippine Air Force at dumating sa Maynila noong May 29. Pagdating niya ay inilagay sa kustodiya ng mga otoridad ng Pilipinas upang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Si Tevez ay nahaharap sa 10 counts of murder, 12 counts of frustrated murder at 4 counts ng attempted murder, kaugnay ng pag-atake sa tahanan ni Governor Degamo sa Pamplona, Negros Oriental noong Marso 4, 2023, kung saan siyam ang nasawi at 17 ang sugatan. Bukod dito, siya rin ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa batas ukol sa baril at pampasabog at itinilaga bilang terorista ng Anti-Terrorism Council noong July 2023. Maring itinanggi ni Tevez ang mga paratang at iginiit na siya ay biktima ng pamumulitika. Matapos ang insidente, siya ay lumipat patungong Timor-Leste upang humingi ng asylum na kalaunay tinanggihan ng kanilang korte. Ang kanyang kampo ay naghain ng petisyon para sa writ of habeas corpus matapos ang kanyang pag-aresto sa sinasabing walang ipinakitang warrant o dokumento ang mga otoridad ng Timor-Leste sa kanyang pagkaka-aresto. Ang desisyon ng Timor-Leste na i-deport si Tevez ay bahagi ng kanilang pagsisikap na mapanatili ang integridad ng kanilang mga hangganan at maiwasan ang pagiging kanlungan ng mga individual na tumataka sa internasyonal na hustisya, lalo na sa kanilang inaasahang pagiging ganap na miyembro ng ASEAN. Sa kanyang pagdating sa Pilipinas, si Tevez ay inaasahang haharap sa mga kasong isinampa laban sa kanya sa mga korte ng bansa. Ang Department of Justice ay nagpahayag ng kanilang kahandaan na maisulong ang mga kasong ito upang mapanagot si Tevez sa batas. Ang pag-aresto at deportasyon ni Tevez ay isang mahalagang hakbang sa paghahatid ng hustisya para sa mga biktima ng karahasan ng Negros Oriental,
at pagpapatunay ng mga batas ay umiiral para sa lahat, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan. VP Sara dapat harapin ang impeachment, SWS. Manila, Philippines, nasa 88% ng mga Pinoy ang nagsasabing dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment at sagutin ang mga aligasyon ng korupsyon. Batay sa latest Social Weather Station survey na ginawa mula May 2 to 6, 68% ang nagsabing definitely should. Sa tanong kung dapat sagutin ni VP Sara ang mga impeachment charges, habang 20% ang nagsabing probably should. Nasa 7% lamang ang naniniwalang dapat iwasan ni VP Sara ang usapin. Nasa 93% o mayorya naman ang naniniwalang dapat unahin ni VP Sara Duterte ang pangangailangan ng bansa. 74% ang definitely should, habang 19% ang probably should. Kabilang din sa mga dapat gawin ng Vice Presidente na tinanong ng survey ang pagtutok sa pagpapatupad ng sarili niyang plataforma. 86% ipagpapatuloy ang kanyang mga tungkulin bilang Vice Presidente at itigil ang pamumulitika. 81%. Nasa 74% ang nagsabing dapat tigilan na ito ang pagpuna sa gobyerno. Accountability is not an option. It is a foundational to public trust. Prominent leaders like the Vice President should look past politics and personal interest and respond to the people's call for transparency, ani Strat-Based Institute President Dindo Manhit. It is about time to her to answer all the allegations filed against her. After all, it is about time for her to answer all the allegations filed against her. After all, it's the Filipino people who our elected official vowed to serve. Aniya pa, ang survey ng komisyon ng Strat-Based Group na may petsang May 24, 2025 ay isinagawa sa 1,800 respondents sa buong bansa at may margin of error na positive or plus 2.31%. Major General Nicolas Torre III itinalaga bilang hepe ng PNP. Manila, May 30, 2025, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Police Major General Nicolas Deloso Torre III bilang bagong hepe ng Philippine National Police, kapalit ni General Romel Francisco Marbil na magre-retiro sa Hunyo 7. Ang turnover ceremony ay nakatakda sa June 2. Si Torre ay kasalukuyang pinuno ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ay kilala sa pamumuno ng mga kontrobersyal na operasyon, kabilang ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2025. Alinsunod sa warrant mula sa International Criminal Court para sa mga kasong crimes against humanity. Bilang unang graduate ng Philippine National Police Academy na itinalaga bilang PNP Chief, si Torre ay nagtapos sa PNPA, tagapagpatupad class of 1993. Ang kanyang appointment ay itinuturing na makasaysayan dahil sa pagwawakas ng
dominasyon ng mga graduate ng Philippine Military Academy o PMA sa naturang posisyon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang appointment ni Torre ay batay sa merito na profesionalismo at hindi bilang gantimpala sa mga naunang operasyon. All promotions are rewards, but most promotions are given on merit, aniya. Ang mga mambabatas ay nagpahayag ng suporta sa appointment ni Torre. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, si Torre ay isang principled and fearless officer na makakatulong sa panunumbalik ng kredibilidad ng PNP. Si Torre ay pinanganak noong March 11, 1970 sa Hulo, Sulu. Sa kanyang mahigit 3 dekadang serbisyo, siya ay nagsilbi sa iba't ibang posisyon ng PNP, kabilang ang pagiging direktor ng Quezon City Police District at hepe ng Davao Regional Police Office. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, inaasahan na magpapatuloy ang reforma sa PNP upang mapalakas ang tiwala ng publiko at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Unang kaso ng monkeypox kumpirmado sa Iloilo City. Ilang pinaghihinalaang kaso binabantayan sa buong bansa. Iloilo City, kinumpirma ng Iloilo City Health Office o CHO nitong Martes ang kauna-unahang kaso ng monkeypox sa lungsod, habang 4 na iba pang suspected cases ay kasalukuyang isinasailalim sa mahigpit na obserbasyon. Samantala, 10 bagong kumpirmadong kaso na ang naitala sa South Cotabato, habang iniulat rin ang unang kaso sa Zamboanga, Sibugay. Patunay ng pagkalat ng sakit sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Ang monkeypox o mpox ay isang nakakahawang sakit na maaaring magdulot ng malubhang karamdaman at sa ilang kaso, kamatayan. Kabilang sa mga sintomas ng masakit na pantal, lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga ng kulani, pananakit ng kalamnan at likod, sore throat at labis na pagkapagod. Ayon sa mga eksperto, ang virus ay naipapasa sa pamamagitan ng malapitang pisikal na kontak, gaya ng balat sa balat o sexual contact, halikan o mouth-to-skin contact, direktang paglanghap ng droplets sa muka. Maaari rin itong kumalat sa pamamagitan ng kontaminadong gamit tulad ng damit, kumot o kagamitan sa tattoo o health clinics. Ang mga buntis ay may mataas na panganib dahil maaari rin itong maipasa sa sanggol na posibleng magdulot ng komplikasyon, stillbirth o miscarriage. Ang mga sintomas ay karaniwang lumalabas sa loob ng 7 hanggang 21 araw matapos ang exposure at tumatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Mas mahaba ang recovery para sa mga may mahihinang immune system. Hinimok ng Department of Health of DOH ang publiko na maging mapagmatsyag at agad kumonsulta kung nakaranas ng mga sintomas. Kasalukuyan ng nakikipag-ugnayan ng DOH sa mga lokal na pamahalaan para sa contact tracing, isolation at pagpapalaganap ng impormasyon upang mapigil ang pagkalat ng virus. Harry Roque, isa lang ang hawak na valid Philippine passport, DFA. Isang valid regular Philippine passport lamang ang hawak ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, lumabas sa verifikasyon ng database ng passport nito na ang pinakahuling pasaporte ni Roque ay issue noong July 2024 na may visa hanggang July 9, 2034. Sinabi rin ng ahensya na ang dating regular na pasaporte ni Roque ay inisyu noong October 16, 2019. The DFA can confirm that Mr. Roque holds only one valid regular Philippine passport. All other previously issued under his name have been duly cancelled in accordance with existing rules and regulation, anang DFA. While this passport booklet was also a 10-year valid regular passport, it is deemed cancelled upon
the issuance of his most recent regular passport. During this period, Mr. Roque was the presidential spokesperson and as such was also the bearer of diplomatic passport issued on December 2, 2017 and valid until December 1, 2022. Dagdag ng DFA. Binigyan din ng DFA na ang mga Pilipino ay pinapayagan lamang na magkaroon ng isang aktibo at validong regular na pasaporte. Ang tanging exception dito ay ang mga kwalipikadong empleyado ng gobyerno na maaaring bigyan ng opisyal o diplomatikong pasaporte para magamit kapag naglalakbay sa ibang bansa sa isang opisyal na misyon. Ang pahayag ng DFA ay taliwas sa naunang sinabi ni Department of Justice na si Roque ay nagtataglay ng hindi bababa sa 2 o 3 pasaporte ng Pilipinas. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Tri-Media News partner FLM TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang. Kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory, but let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo! Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. Philam TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States. It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with Philam TV Network. Philam TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach.